Tingnan nyo naman yan. Napaka-obvious. It's an eyesore. Mainit ang ulo ko. Ang sakit sa mata ng resort na ito. Siyempre, hindi yan maitatayo without permit mula sa mga authorities dyan. Hindi naman yan like napakaliit lang na pool, di ba? Para magawa nila yan. Dito sa Pilipinas, kakaiba eh, di ba? Chocolate Hills, boom, resort. Bayani ng Pilipinas, boom, Torre. Only in the Philippines, mga pre, no? Proud to be Pinoy. I know we have the same questions. Di ko rin talaga alam kung anong magiging reaction ko tungkol dito. Nung nakaraan, I made a content about people exploiting our nature. And now, ito na naman. Mantakin mo nga naman, isa sa pinaka-pinagmamalaki nating mga Pilipino sa buong mundo na Chocolate Hills ay tinayuan ng isang swimming resort at nagawa pa nga nilang ipromote ito sa social media. Pwede nga bang tayuan ng resort ang lugar tulad nito? Ano ang purpose ng paglalagay ng resort sa Chocolate Hills? Is it for beautification or distraction? Alam naman natin na ang Chocolate Hills ay isa sa pinagmamalaki nating mga Pilipino sa buong mundo na matatagpuan lamang sa Bohol, Philippines. Simula nung elementary pa lang tayo ay lagi na natin itong nakikita sa libro at sa kasalukuyan nating pera ay makikita din ito sa 200 piso. Pero teka lang, parang nagbago na. May resort na rin palang naka-imprinta. Kilala sa buong mundo ang Pilipinas sa likas na yaman nito. Pero naging malaking issue ito ngayon sa mga tao na imbes ma-preserve ito ay bakit nilagyan ng ganito. Dahil sa nangyaring ito, inulat ito ngayon ng batikos ang Captain's Peak Resort mula sa mga netizens. Tingnan nyo naman yan. Napaka-obvious. It's an eyesore. Mainit ang ulo ko. Ang sakit sa mata ng resort na ito. Siyempre, hindi yan maitatayo without permit mula sa mga authorities dyan. Hindi naman yan like napakaliit lang na pool, di ba? Para magawa nila yan. Dito sa Pilipinas, kakaiba eh, di ba? Chocolate Hills, boom, resort. Bayani ng Pilipinas, boom, Torre. Only in the Philippines, mga pre, no? Proud to be Pinoy. Sabi ni Rafi Calulong, capitalism destroys the nature. So sad. Sabi naman ni Edgar Barella, not a good idea. It destroys the beauty of nature. Specifically, the iconic Chocolate Hills. Ito naman sabi ni Noel Montalvo, just because you can doesn't mean you should. Sabi naman ni Sonia Javier, di nakakatuwa. Dapat wala sa loob ang resort, dun sila sa labas at background lang ang Chocolate Hills. Pati na rin mismo si Senator Nancy Binay ay pinaiimbestigahan ang nasabing resort. After nitong nag-viral ay naglabas na ng statement ang DNR about dito sa nasabing issue. Noong July 1, 1997 through Proclamation 1037 na pinirmahan ng dating Pangulong Fidel V. Ramos na ang Chocolate Hills ay isang protected area as a National Geological Monument. At sa case ng Captain's Peak Resort ay nag-issue na daw ng temporary closure ang DNR sa nasabing resort noong September 6, 2023 pa at a notice of violation last January 22, 2024 dahil sa kanilang pag-ooperate ng walang ECC o Environmental Compliance Certificate. Ang tanong kung ilang beses na pala itong nag-violate at wala namang karapatang mag-operate, bakit hindi ito napigilan nung itinatayo pa lamang? Pangalawang tanong, kung nung January pa lamang ay wala na silang maipakitang papeles para mag-operate, bakit ngayon lang ito nabigyan ng pansin? Dahil ba ngayon lang ito nag-viral? So, bakit nga ba ganito na lamang ang reaksyon ng mga tao sa nangyari? Dahil ito lang naman ang kaisa-isang lugar sa buong mundo na may mga burol na parang kisses na chocolate lalo na tuwing tagtuyot. Dahil ito ay may mahiwagang kwento rin ng pag-iibigan ng isang higanting si Arogo at ng mortal niyang minamahal. Sinasabing ang Chocolate Hills daw ay galing sa luha ni Arogo dahil sa labis na paghihinagpis nito ng pagkamatay ng kanyang minamahal. Sa makatuwid hanggang ngayon, ang mga geologists ay pinagdedebate pa rin ang totoong dahilan kung paano nabuo ang Chocolate Hills. Nananatili pa rin itong misteryo. Minsan na rin ako nakapunta at nakapasyal dito. Di may pagkakaila kung bakit kamangha-mangha ang Chocolate Hills dahil sa kwentong misteryo sa likod nito. Ano man ang totoong kwento sa likod ng kung paano nabuo ang Chocolate Hills na to, para sa akin, sapat na ang natural na ganda nito para dayuhin. Kaya hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan itong ibahin. Para sa iyo, friend, ano kaya ang totoo nilang intention? Is it for beautification or distraction?